lang tayong entertainin na ilang questions dito mula sa mga nakapanood ng ating video. Bigyan natin yung kanilang mga tanong. At syempre, i-share ka rin ng iyong, pananaw. Gusto natin pahalagahan yung mga comment ng ating mga kaibigan na Adventist. So, ito po yung video sa YouTube. Ilang mga tanong dito, for example, yung sabi dito ni Chris Villegas, sabi na, Brad Ronald, kung halimbawa, pinagpapatuloy pa din ng isang tao ang Sabat sa buhay niya bilang sumusunod kay Kristo, kahit ayaw na ninyo ito, maliligtas pa rin ba kami dito? Kung hindi, anong araw ang dapat pagsamba na maniligtas niya sa pamamagitan ng pananampalataya? Salamat po sa pagsagot. Yan ang tanong niya, Brother Toto. Baka meron kang maikling katugunan sa napakagandang tanong ni Brother Chris Villegas. Kung tama yung pagkaintindi ko sa tanong niya, nais niyang ituloy yung kanyang pag-Sabbath keeping, di ba? Oo, gusto niya. Kahit nakilala niya si Kristo. Kahit nakilala niya si Kristo. Okay, so malinaw naman sa Romans 14, di ba, Pastor? Na sabi nga, yes, tama yan. Some people consider one day holy, another would consider it not, or all days holy, yung iba, di ba? Ako, personally, nung naging Kristiyano ako at born again, tinanggap ko si Jesus being my personal Lord and Savior. I consider every day as a holy day for for me. Kasi nga, holy in the sense na ang may-ari nung araw na yun si God. Kaya nga pagka binabati ko yung mga kaibigan ko at saka yung mga friends ko rin sa Adventist, Seventh-day Adventist, sinasabi ko sa kanila, this is the day that the Lord has made and I shall rejoice and be glad in it. So, to answer the question, for me, if you want to rest on the seventh day, Sabbath day, wala namang pinagbabawal na hindi mo pwedeng gawin yun. Pero, yun nga, pagka ginawang requirement for salvation, then doon mali ang turong yun. Kasi it is not required anymore. Oo, doon nagkakaproblema kasi pipilit mo na pagka hindi nagkikip ng Sabbath ay hindi maliligtas. Whereas wala naman sa New Testament na sinasabing it is a must that you keep the Sabbath when you are a Christian. Hindi required. Sinasabing ganun. Hindi siya required. Hindi siya prohibited at the same time. So it's not prohibited but at the same time it's not required. Pero ang problema, pag ginawa mong requirements for salvation yan, doon magkakaproblema, Brother Chris Villegas. Correct. Magkakaproblema. Pero maganda naman yung tanong. As far as he's concerned, ligtas ba siya? Well, it's a personal relationship. Salvation is by grace through faith. It is not of ourselves. It is a gift of God. Ngayon, kung tinanggap mo na yung biyaya ng Diyos, yung gift na yun, of salvation at nag-repent ka sa iyong mga kasalanan and sinabi mo na, Lord, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Tinatanggap ko kung ano ang ginawa ni Kristo sa Kalbaryo, yung finished work niya nga sa Calvary, yung total forgiveness, atonement. Yes. And syempre, yung proseso nga ng gospel is yung kanyang death, burial, and resurrection. Yes. So kung naniniwala ka dun na si Jesus is your Savior, accept Him. Yun nga, part of the repentance is sabi mo, dati akala ko kaya kong iligtas yung sarili ko, hindi pala. It's not what I do. Yes. Then, yun nga, you invite Him and say, Lord, I surrender my life to you and please fill me with your Spirit. Amen. There you go. You're a born-again person. Amen. Diba? And by the way, born again is not a religion. Yun yung kiniklarify ko palagi. Born again is a spiritual rebirth. Kaya nga sabi, is born from above. So kami ni Pastor Ron, from our former belief, ngayon, we believe that we are saved by grace through faith. Kaso, we know for a fact na maraming Adventist ang natatakot magsabing they are saved. Of course, because ang turo ni Ellen G. White is that hindi mo masasabing saved ka.
Kasi may investigation ongoing. So paano mo malalaman? Yes. So that's the difference. Our faith brings joy and peace and freedom, knowing that we are secured in the Lord Jesus Christ. Amen. So yun ang napaka-importante. Salamat. Kaya din ang sagot namin, Brother Chris, ano? Kung sakali na, halimbawa, tinanggap mo si Jesus, naging born again ka, well, hallelujah, praise the Lord, unang-una sa lahat. At sana, magkatotoo yun kung hindi ka pa naboborn again. At siyempre, kung gusto mo naman na personal, in your personal life, ay i-commemorate mo pa rin ang Sabbath, personally. Kung ikaw, pero hindi mo na i-require kami o sino man na sundin pa yan, that is good. Wala namang problema ron. Sabi nga ni Paul, di ba, sa Romans, binasa mo kanina, na may nagsasabi na isang araw ay higit kaysa sa marami, at may nagsasabi naman na bawat araw ay higit kaysa iba, bawat isa ay magtibay sa kanyang sarili. O, di ba? Personal na siya, hindi na siya requirement. Tapos, ito pa yung tanong niya, Brother Chris Villegas, lumalabas sa pag-aaral po ninyo, bro, na lumabag din si Jesus sa utos ng Diyos. Doon na yung paratang na nagkasala na pala si Jesus Christ sa utos niya. Pakilinaw po, bro, dito. Well, siguro, suggestion ko lang ay muli mong panoorin yung aming episode dahil pinaliwanag namin ng maraming beses doon na hindi nagkasala si Jesus. Para maunawaan mo, ang ibig sabihin, binanggit ni Jesus sa Matthew 12, no, na ang mga saserdote, pag araw ng Sabat, ay nilalapastangan ang araw ng Sabat. Di ba? Ang ginamit na salita doon ay nilalapastangan nila ang Sabat, every Sabat. Ibig sabihin, nagkakasala pa sila. Pero ang tanong, nagkakasala ba talaga sila? Ngunit sabi ni Jesus, hindi sila nagkakasala. Kung yung mga tao nga, nalalapastangan yung Sabat, when it comes to, as a high priest, how much more ang anak ng Diyos? Hindi po ba? Kung ang mga tao nga na high priest lang, hindi nagkakasala, pag nalalabag nila ang Sabat, kasi mas doble ang trabaho nila sa templo, what more si Jesus Christ, na Lord pa ng Sabat. Yun ang ibig natin sabihin. Tama. Alam mo, Pastor, sige, brother. Connected dyan sa sinasabi ninyo, kanina yung aking bisita nga, mga former Adventist din ito. Kinuwento nung isa kong bisita, yung, kasi they come from a very poor family, na mahirap sila. And naging byuda, yung mother, so nawalan sila ng ama, so wala silang income. Kaya sabi niya, that's why they were poor. Tapos, ang napakasaklap daw kasi nagtatrabaho yung kapatid niya and na-convert into SDA and had to give up yung kanyang trabaho kasi may Sabado. Lalong naghirap sila. So, sabi ko, okay. So, sa kanya, dahil bata pa siya, sumunod na lang siya doon sa kuya niya and he grew up to be 7-day in the Adventist teaching kasama ng mother niya, so whole family sila. And eventually nakapag-aral siya and almost became a pastor of the 7-day Adventist. And then ang kwento niya nung nag-start na siya yung parang ministry work na parang apprentice yata, parang gano'n. Ang pagkaintindi ko. So the questions came into his mind with regards to the Sabbath. And naalala niya nga yung experience nila na hindi siya nakatulong sa kanila, rather nakapagpahirap pa. Tiniis nila yun, nakaraos din, pero hirap. And then, yun nga, then as he studied, kasi nakapag-theological school siya, yung mga questions na yun bumalik sa mind niya. Na-recall niya. Na-review niya. And then as he learned more about scriptures, ayun, na-realize niya na hindi pala tama yung kanyang ginagawa. Kaya hindi siya na-ordain at umalis na rin siya sa pagiging Adventist.